Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Ayon, pasado alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na! Ayun naman, parang na-miss ko ang tandem na ito. Pero syempre, good morning, good morning, good morning, good morning. Hindi lamang po pinagpala, ngunit isang maganda at mering umaga lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta nagaho kayo? Medyo malamig, auntie, ano? Ayan. Medyo malamig. Naririnig nyo ba? Ayan. Oo, merry na ang morning dito sa lalawigan ng Batangas. Dahil bukod sa naging maulan ito nagdaang araw, nakakasalubong nyo nagaho sa inyong mga social media fields ang ating mga kaibigang sina Jose Marichan and Mariah Carey. Oo. Yung mga, oh, holy night. Ayun, pinasok ng lamig si Mariah Carey. Ayan. Nakuyat kagabi. Oo. Ay araw na naman po ng Tuesday. Ayan, at isang panibagong araw na naman para sa atin. At syempre, aarangkada na pong muli ang ating Biyaheng Kapitolyo. Ayun, good morning kasamang Orna. Good morning. Ang taas, yan. And yes, it is another Tuesday morning na naman po. Ang petsa po, September 9, 2025. Uy, swerte daw yan kasi 9 September, 9 pa ulit, at 2025, 2 plus 2 plus 5, 9. 999. Tayaan natin yan. Pwede, oo. Nakapag-check out na ba ang lahat sa 99? Ay, oo nga, no. Ayan, oo, sayang mga vouchers at saka tipid hacks ngayong araw. Pwede na yan kasi pwede na yung panghanda sa mga pangregalo. Oo, sa mga sa mga inaanak. Ganyan. Bala ko pa man ding magpakalayo-layo muna. Biro lamang. Balita ko kasi may kaibigan tayo na bago sumapit ang Kapaskuhan ay lalabas ng borders ng bansa. Oo. Pupunta sa malamigan. Malamigan din. Ayun na. Ayan, it is another Tuesday morning na naman nga po. At ito nga po ang ikalawang Martes sa buwan ng Setyembre. Sabi nga po ni Governor V ay sadya. Dahil napakatuloy na nga po ng paglipas ng mga araw at buwan. At yan nga po ang mga kababayan, bare months na nga po, inay. Yun yung pagsapit ng bare months, ito yung nandiyan yung kabilat kanan na party. Yes, oo, ang mga bonuses, ayan. Yung bonus mo matatanggap, nakaatado na sa mga papapaskuhin mo. Para sa mga inaanak. Ay, sadya. Oo, tunay ka naman. Ay, sadya ka nga. Pero syempre, gayon pa man, hindi natin syempre malilimutan ang ating All Saints Day, ang ating All Souls Day. At dito naman sa ating lalawigan, syempre ang paparating na ika-100 taon ng ating mahal na gobernadora at ang iban pang 100 araw ng first 100 days in service ng ating mahal na governor. Ayan, pasensya na. Ako kasi excited to at ako'y looking forward sa marami pang taon together with the administration. Ayun nga, alam mo kasamang Ornald, dito sa atin sa Batangas at sa Pilipinas, ito yung sinasabi natin na simula na
Simula na ng tinaguri ang pinakamahabang Pasko po sa buong mundo na siya natin pong gustong-gustong ipagdiwang ng mga Pilipino. Siyempre, madami mag-uuwi ang mga kamag-anak. Oo. Kamag-anak lamang ba? Kamag-anak lamang? Parang kinikilig ako. Sana Ayan. all. Oo. At itong ang Nako. pagdiriwang natin na ito ay sinisimula natin unang araw pa lamang ng Burr months hanggang sa pagtatapos ng ating Three Kings sa Correct. January. Ayan. At alam mo, eksakto September 1, naalala ko, Monday yon. Tama ba? Monday. Lahat ng mga kapitbahay namin, kanya-kanyang patunog. Palakasan ng volume ng kanilang mga... Aba nga naman. Tag dito, patunog dyan ng pamaskong kanta. Talaga namang sabi namin, Paskong Pasko na. Ramdam na talaga. At feeling ko yun yung mga parang Christmas songs na medyo reggae na malalakas. Correct. Pati yung mga ganun lagi, sa mga tricycle na dumadaan, talaga namang magigising ka sa lakas na talagang pinaparamdam sa'yo na, eto na, Yeah. malapit na, Burr months na. Bukod sa ramdam na natin ang malamig na simoy ng Kapaskuhan, ay eto for sure na sa mga oras na ito ay pihong busy rin ang ating mga kababayan. Alaay din ni pala ang sa ating tanggapan. Alam mo partner, ay bukod sa naitindig na ang ating giant Christmas tree ay ang palamuti naman at mga pakutitap ang ating ikakabit dito at pihong ang ating mga kababayan ay ganoon na rin. Yan. At nabanggit mo nga yung Christmas tree palamuti na yan dahil ang aking mama ay nagsimula na din noong September 1 pa. Ipinaglalabas na ang Christmas lights. Ang maganda nito, ang Christmas lights namin ngayon ay puro solar. Ay, nakakaluwag-luwag sa buhay. Hindi, tipid yun. Nakakatipid. Makakatipid ka kasi, ilang buwan ka ba namang mag-Christmas lights? Solar yan. So nakakatipid. Ayan. At syempre, dito nga sa atin sa Pamahalaang Panlalawigan kasamang Ornald, ay excited na rin tayong lahat. Because this year, we will be celebrating with our beloved, ang ating pinakamamahal na ina ng lalawigan, syempre, Governor Vilma Santos Recto. At syempre po, kaabang-abang na rin po ang mga susunod na mangyayari at ang mga nakalatag na mga plano at proyekto ni Governor V para po sa ating mga minamahal na kababayang Batanggenyo ngayon pong paparating na buwan. Ay sadya, dahil ngayon pa nga lamang po ay tayo'y abala na at hindi na magkanda at tubili sa paghahanda upang maisagawa nga po ang mga programa ng Pamahalang Panlalawigan mula of course sa inisyatibo at pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto para sa ating mga kababayan ngayong paparating na araw at mga buwan. Alam mo, dito sa atin sa Batangas, ang wikain ng Batanggenyo, hindi na magkanda o gaga. Yun, hindi na magkanda o gaga. Tunay ka. Hindi na magkaintindihan sa pagpe-prepare ng mga ihahandog natin para sa ating mga May isa kababayan. pang term, aligaga. Yun, Ayan. Ayan. Kaya naman nga kasamang Ornald, aarangkada na naman po tayo ngayong araw ng Martes, na siya na naman po nating sisimulan na may talino at puso. Ito pa rin po ang ating sama-samang pagbiyahe tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit mula mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. At sa bawat serbisyong hatid po ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at social service and security. Ito po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. Sorry. May candy kasi ako. Ayan. But before anything else, Parang ang alam ko magpapasko pa lamang pero yun ay tunog Happy New Year na agad. Ayan, pasensya na po sa ating mga tagapakinig. Nadala lamang ng emosyon. Happy New Year. Diyos ko po, si Mariah Carey. But before anything else, patingin naman ang inyong mga smiles. Nakita ko na ang mga smiles ng ating mga kasamahan dito. Ayan, grabe kayo sa akin ha. Siya kayo sa akin mamaya. At wika nga po ni Governor V,
kahit saan o kahit ang panahon man ay maulan at makulimlim nitong mga nagdaang araw, aba ay bawal ho ang nakasimangot din sa ating lalawigan. Kaya naman kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pagpasada ngayong araw ng Martes ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nito pong nagdaang linggo. Ayan, at syempre kasamang Ornald, hindi rin naman mawawala sa ating pagpasada ngayon ang mga naging ganap. Kasama na rin po diyan ang mga aktibidad na personal pong dinaluhan at pinangunahan ng ating mahal na inanalalawigan nitong pong mga nagdaang linggo. Kung ano-ano nga po ito, atin pong antabayanan maya-maya po lamang. Sabihin naman ni Direk, parang ang ating angkor na si Ornald ay naharok ng gising. Ayan, kaya naman sa ngalan ho ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. Alam mo, may sarili kang effects dyan sa ito. Oo. Si Kuya Jules kasi. Hindi na kailangan Binigyan ako ng ating effects mga dito. effects. Ayan, kasama po ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office. Naririto na pong muli ang inyong mga makakasama sa isang oras na masayang kwentuhan, talakayan at pagbabalita. Ito naman po si Cheryl May Halili. At dito pa rin po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito ho ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalang palalawigan ng Batangas, parinina at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, nasabit na naman yung kanya, oo. Ang oras po, 9:45 na po ng umaga. At syempre, lagit-lagi sa bawat panibagong yugto po ng ating mga pagpasada ay syempre, sinisimulan natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin upang humingi pa rin ng isang gabay at patnubay na muli pong ihahatid sa atin ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas, walang iba, Binibining Zara Josiah Dimaano. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble ourselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal. So Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our
Ayan, amen, amen. Amen. Heal our land. Grabe naman yun. Parang kinabog si Mariah Carey ngayong umaga. By the way, maraming salamat, Nahiya naman Miss ako dun Jaya. sa kanina. Oo, kamusta kaya si Miss Jaya ngayong Tuesday morning? Ayan, kamusta ikaw, best friend? Okay naman. Parang hindi naman. Okay ka ba talaga? Okay naman. Nagulat lang ako. How was your September and your Tuesday specifically? Okay naman ang aking Tuesday. Siyempre gusto ko lang batiin na, of Yeah. course, kahapon, dumaan ba kayo ng simbahan? Birthday ni Mama Mary Oo. kahapon. Ayan. Oo. Ano nangyari? Sige, babati na lang din Oo, ako. yes, Oo. yes. Sa aking mga kasamahan, of course, sa Provincial Administrator, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, gusto ko lang din pong i-promote ang aming banda, ang BNB Band. Kung meron po kayong occasions, birthdays, kasal, kahit ano pong klaseng okasyon, nakanta po kami. So, ayun. Kung gusto nyo po kaming i-hire sa mga occasion, pwede na po. O sa mga events. Thank you po! Good morning! Ayan, at kung hindi ako nagkakamali ay nag-showcase nga sila ng performance nitong nagdaang Barakahan ng Kawani. Yes po. In line with our civil service month. Kamusta yun, partner? Ayan, sige. Adis? Ang tawag dito. Gusto ko na lang din pasalamatan ng Sangkap Batangas para sa pagbibigay sa amin ng opportunity na makakanta sa matatag na barakahan ng mga kawani. And of course, syempre sa ating Governor Vilma Santos Recto. Maraming salamat po. Thursday and Friday yon. Talaga ang dami ding nakijam sa amin. Yes. Kaya maraming salamat po sa mga nakijam at sa mga nakinig talaga sa amin. Salamat po. Alam mo, munti ka na tayo makijam din kay Oo. Jaya. Kaso nandoon tayo sa pagdodonate ng dugo. Oo. Kasalukuyan nakatuso, kaya hindi tayo makatayo. Mas kailangan yung dugo natin na tayo Oo. AB positive. Sayang Ayan. talaga. Last question, bago ka namin pakawalan, best friend, what are your plans ngayong Burr months? Ayun, dahil medyo malamig ang aking darating na Pasko. Aray ko po. Ouch. Ay, since malamig na nga ang ating Pasko, pupunta na rin tayo sa malamig na na weather. Oo. Pero hindi pa naman yan sure, pero pinagdadasal natin na sana matuloy. Oo. Oo naman. Ayun. Ayan. Bibigyan kita ng pasalubong. Ano gusto mong pasalubong? Anyo nga sa'yo. Sige. Ayun, once again, Okay. maraming salamat, best friends, sa ating napakagandang awit panalangin ngayong araw ng Martes. Ayan, at syempre, bago po tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw na Martes, atin muna pong batiin ng Happy Tuesday morning ang ating mga masusugid na tagapakinig. Ayan, kaya naman siguro batiin na natin na magandang umaga ang ating 8,000 live viewers ngayong umaga via Batangas PIO official Facebook page. Magandang umaga, Sir Mon Carag. Hello, happy Tuesday morning daw. Gayon din kay Sir Johnson Silva Olimba. Happy Tuesday. Uy, si Sir Mon, ayan, ingat-ingat palagi. Yes. And kita-kits ba? Ayan, Yes. and ayun nga, stay productive, healthy, and spread your light sa ating mga kasamahan. Ayan. And of course, nandito rin kasama natin si Kuya Jun Lindon Aguda, si Miss Cashelka Cantos, si Tita Nenet Ona, si Tita Nits Lapa, ang pinakamamahal natin si Tita Nits na yan, hindi may tayo pagbati. iniiwan. Good morning po. Ayan, ano ba ang sabi niya? Ayan, Auntie sabi May? niya, good morning po, biyaheng Kapitolyo. Pakibati po kay Sean Gavin Pechardo na nagdiriwang ng ika-11 taon. Yan, salamat po. Yan. 11 years old. Ayan. Yes. Nandyan din syempre ang ating kasama si Julius de la Cruz, Avon Luca Gimbal, kay Gerard Season aka Julia Barreto ng Aha. PIO. Yan na nagpapabate ng happy birthday kay Catherine Season Lucero. Yan kay Tanini. Yan, happy Tita birthday Tanini. po. Yan, nandyan din syempre ang kasama nating Vincent Roy de Chavez, aka Batanggenyo tama ba ako? Yes. Yes, kay Batanggenyo Graphic Artist. Syempre si Harold Lopez de Guzman. Good morning sa inyo. Ayan, at syempre hindi nating malilimutang batiin na magandang umaga, lalo't higit yung mga nakikinig sa ating pagbiyahe ngayong araw. Ang atin pong pagpasada at sabayang nakikinig ngayong umaga at napapakinggan sa himpilan po ng Infinite Radio 102.3 FM doon po sa lungsod ng Lipa at sa 105.5 radyo natin to sa bayan ng Padre Garcia. Syempre sa mga nakikinig naman po sa mga kanilang mga sasakyan,
mapapribado po o pampubliko. Yan. Yes, Good morning po. At syempre yung nasa mga tahanan nila na nakatutok sa atin via Facebook Live ng Batangas PIO. Yan. Good morning po. Babati na rin ako. Sige naman. Yan. Babatiin ko muna ang aking mama, ang aking papa. Yan, kita ko nakatutok sila sa aking mga kapatid, sa aking dalawang pamangkin, kay Juan at kay Sam. Siyempre sa aking mother-in-law na lagi nakatutok at nakasubaybay sa atin, Mami Lourdes Halili. Yan. Ingat-ingat ikaw. And then sa aking tito at Tito Ninong, Tita Ninang Ernesto Ilagan, and Tita Mary Ann Ilagan. Ganon din sa kanilang uniko iho, nakatutok din sila ngayon mula sa Philadelphia, USA. Yan. At syempre, hindi natin malilimutang batiin ang ating mga kapatid, ang ating mga kapamilya dito sa ating tanggapan ng Batangas Provincial Information Office dahil kasalukuyang ang ating tanggapan ay nag-undergo sa seminar ng PHRMO natin tungkol sa culture. Ayan. And pagbati rin, speaking of BPIO, ang ating Ma'am Katsi Catalan, magandang umaga po. Ayan, happy listening po ma'am. And speaking of pagbati, sa ating pong ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po ma'am. Gayun din sa ating Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, good morning po sir. At syempre sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po yan ng ating Vice Governor Dodo Mandanas, 10 po ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal. Magandang umaga po. And speaking of pagbati pa rin partner, of course, hindi natin malilimutang batiin ang ating mga kasamahang kawani, hindi lamang sa pamahalang palalawigan, manapay sa buong bansa ng Happy Civil Service Month. Ayan, syempre kasamang Ornald, no? Ika nga ay buwan natin ito. Yan. Kaya naman, simula pa lamang po noong isang linggo ay sadyang sagad-sagarang pampering services ang hatid po ni Governor V para po sa ating mga kasamahang kawani bilang paggunita po nga sa ating Civil Service Month. Gayon din po ang ating barakahan ng mga kawani sa Kapitolyo kung saan po naitampok ng ating mga natatanging kawani ang kanila pong mga ipinagmamalaking produkto. At kung ano pa po ang ilang mga magiging kaganapan at nakahanay na aktibidad ng Kapitolyo para sa ating pinagdiriwang po ngayong buwan, ay isasama rin po natin sa ating mapapagtalakayan maya-maya po lamang. Ayan yun, if time permits, pero isisingit natin hanggat maaari dahil ganap na pong 9:56 na ng umaga. Ang bilis ng oras, pero bago tayo magpatuloy sa ating pagpasada ngayong araw ng Martes, syempre hindi mawawala ang ating mga power interruptions. Yes. Ayan. Para sa ating pong power interruption mula sa Batelec 2 Area 2 ng Rosario Branch, magkakaroon po ng power interruptions sa darating pong Thursday, September 11, 2025. Sa ganap pong 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Medyo matagal-tagal ito. Maghapon Yan, ito. Opo. Ang mga apektado pong lugar ay ang lugar ng Balatbat, Malabrigo, Nagtaluntong, Olo-Olo, portion of Malapad na Parang, Banalo, Mabilog na Bundok, Tayuman, Sawang, Kalo, Malalim na Sanog, Poblasyon, Solok, sa Fabrika po, Masagitsit, Lagadlarin at San Miguel. Ayan po ay sa dahilan na may rerouting of 3-phase primary line requested by Municipality of Lubo. Yan. At for sure naman, Pihong, ang ating mga kababayan diyan sa Lubo ay hindi maiinitan o mababanasan sa oras na tayo ay may power interruption dahil kayo ho ay magtampisaw muna sa napakagandang baybaying karagatan diyan sa bayan ng Lubo at tunay na napaka-presko at talaga namang... Correct. Kayo po ay magmuni-muni dyan sa tabing dagat, talaga namang nakakawala ng banas, ika nga ay ng init, pag kayo ay tumambay diyan sa inyong tabing dagat. Dahil napakaganda po ng inyong dagat, napakaganda ng tanawin. At alagaan natin ito. Correct. Ayan. And yes, partner. May dagdag pa ako, hindi lamang po isang ating power interruption. Aba. Ayan. Mula naman po sa Batelec 2 Area 1,
Gayon din po sa darating na September 11, araw ng Thursday, mula naman po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ay magkakaroon din po ng power interruption sa buong munisipalidad ng Mataas na Kahoy. Pero except po dyan ang Kinalaglagan. Ito naman po ay sa dahilang relocation of pole due to road widening project of Barangay Santol and San Sebastian. Meron din pong installation of transformer and extension of line at Poblacion 2. Yan. Ang mga power interruption pong ito ay mula sa Batilec. Ayun, maliban lamang sa lugar ng Kinalaglagan. Ayun. And Yan. once again, i-take note po natin itong mga power interruptions natin ngayong araw at nawa po ay manatili tayong safe at syempre maging productive pa rin po ang ating araw ng Martes. Ayun. And once again, time check. It's already 9:58 na po ng umaga. Kalahati na agad tayo ng ating bilis. pagpasada. Ang bilis ng oras. Pero syempre lagi-lagi napakarami po naming baong impormasyong hatid sa inyo ngayong araw. Kaya naman sa atin pong pagbabalik ay atin na pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo matapos po lamang ang ilang mga paalala. Kaya naman wala muna pong maglilipat ng himpilan dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Otopito, 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity.
Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ang oras po, alas 10:04 na ng umaga at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating biyaheng Kapitolyo. And speaking of mga nakikinig partner, sino ba yung mga kasama pa natin dyan sa ating live stream this morning? Oo, nakita ko dito yan. Kasubaybay sa atin si Tito Eric Arellano. Tito Eric, hello. Ingat ikaw dyan sa Canada. Syempre, nandyan din si Kurt Cyril Bayanay na bumabati ng good morning po, Ate May and Arnold. Yan, ang iyong ang aking buddy. Yan, ang iyong good best morning, friend. buddy. And Tito Eric, we miss you both so much. Nandyan din po si Sir Job na bumabati ng good morning from Victoriaville, Nasugbu. Syempre, ang kasamahan natin si Simpleng Pitik Junjun Hara de Chavez. Tita Shirley Balmes. Yan, good morning sa inyo. Yan, at makinig lang kayo dyan sa culture sensitivity training natin, seminar. At syempre, dahil nabanggit natin si Kuya Simpleng Pitik, ang kanyang pinsan naman, hindi natin malilimutang batiin ng happy birthday, Sir Vincent Roy Calayag de Chavez. Happy birthday! Happy birthday, Uncle! And pagbati rin po ng happy birthday sa napakaganda, napaka-sweet, napakamapagmahal na si Tita Concon. Happy birthday, Tita Marico Navidad. Ayan, God bless po. And we love you forever. Yun. Yeah. Speaking of pagbati ng happy birthday din sa aking kumare, sa aking kabarkada, Angela Calanog Medrano. Yan, happy birthday sa'yo, Mars. Ayan, at syempre sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong araw ng Martes, para po sa ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nitong nagdaang linggo. Araw po ng Lunes nitong nagdaang linggo ng paglilingkod, ang ating pong flag raising ay pinangunahan ng tanggapan ng PHRMO at dito pa rin po iyan ginanap sa atin sa Dream Zone sa Kapitolyo ng Batangas. Sa naturang linggo ang pagpupugay sa watawat ng Pilipinas ng pamahalang panlalawigan ay atin pong nakasama at binigyang pagkilala ang ilang mga kabataang Batanggenyo na nagkamit ng karangalan sa kani-kanilang mga larangan. Sa larangan po ng sayaw, ginawaran sina Brian Rafael May de la Luna, Gold Awardee, at Mary Nathalie Manes, Silver Awardee ng Batangas Dance School mula sa prestihiyosong Asia Pacific Arts Festival noon pong June 18 to 25, 2025 na idinaos po sa Taipei, Taiwan. Samantala sa larangan naman ng pampalakasan o sports, binigyan din ng pagkilala ang 16 na kabataan mula sa Team AAK Philippines na nakapag-uwi lamang naman po ng parangal sa 3rd CAVKD Skip Karate Championship na ginanap naman po sa QC o sa Quezon City noong August 3, 2025. At kaugnay po nito, siguro ating pakinggan ang naging panayam ng ating tanggapan kay Miss Mary Nathalie Manes, ang Artistic Director po ng Batangas Dance School. Hi, we are the Batangas Dance School and I am Nathalie Manes. I'm the Artistic Director of Batangas Dance School and these are my ballerinas. They are from Santa Teresa College. We have 2 competitions. First one is the Asia Pacific Arts Festival. It was held in Taiwan. And the second one is the Manila Dance Prix. It was held in BGCO.
Okay, sa ballet kasi we are training them not only the technique but also their character, the gracefulness, at naniniwala ako na ang mga batang Batanggenyo ngayon pa lang dapat tinitrain na natin na maging matatag, mabuti sa pagsayaw, at actually sobra ang ganda ng support ng ating probinsya pagdating sa culture and arts. Kaya talagang mas lalo silang nai-inspire na magpursige na galingan para lang mapakita sa lahat na kaya din nating makipagsabayan not only here in the Philippines but only in international field. Maraming salamat po sa Governor Vilma Santos Recto, sa talino at puso at sa buong komite ng programang ito dahil sobrang napakalaking karangalan na ma-recognize kami ng Batangas Province. Ayun, maraming salamat po. Talino at puso. Ayan, partner, napakahalaga din talaga na sabi nga ay at their young age, bukod sa disiplina, ay natuturuan na agad ang mga bata ng magandang character. Correct. Ayan, and napakalaking bagay, dyan papasok yung support system at isa nga sa nakasuporta at nakaalalay sa lahat ng ating mga kabataan para sa iba't ibang larangan ay ang pamahalaang panlalawigan, syempre sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto. Sabi nga ni Govy, ay sadya. Ay sadya. Ayan. Ayun. Ayan nga po, muli ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kabataang Batanggenyo na talaga naman pong bumibida at tunay na may pagmamalaki, hindi lamang po ng ating lalawigan, manapay ng buong bansa. At samantala po, matatandaan na nakasama rin po natin noong isang linggo ang ating matatag na kapulisan mula po sa Batangas Police Provincial Office. Dahil po ito sa mga naitalang Zero Crime Days sa lalawigan ng Batangas. Ito po ang patunay sa sama-samang pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Batangas Police Provincial Office, mga lokal na pamahalaan sa probinsya at ang bawat isang mamamayang Batanggenyo para po sa pagkakaroon ng payapa at ligtas na mga komunidad sa lalawigan. Sa matatag na pagbabantay, mas maaabot pa ang Batangas ang tuloy-tuloy na kaunlaran. At kaugnay nga po niyan, ating pong tunghayan ang panayam sa ating pong mga kapulisan. Ako po si Police Colonel Giovanni Emerick Sibalo, ang Acting Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office. Ako po ay 2 buwan na po nanunungkulan bilang Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office. Nais ko lang po ipahatid sa ating mamamayan na ang Batangas Province ay nakakaranas na po ng Zero Crime Days. Naitala po namin mula August 26 sa loob ng 7 araw ay meron na po tayong 3 araw po doon. Wala na pong krimen na nasaksihan o na-report sa buong lalawigan. At hanggang kahapon po ay pang-4 na araw na po. In the span of 8 days, 4 lang po ang krimen, 4 po ay wala. So ito po ay lubos naming ipinagbubunyi dahil ito po ay tagumpay ng buong mamamayan ng Batangas sa pangunguna po ng ating butihing gobernadora Vilma Santos Recto sa kanyang lubos na suporta sa kapulisan ng Batangas. Hindi po namin kayang gawin ito kung wala po yung suporta ng ating provincial government. Taos-puso kami nagpapasalamat. Napakalaki po talaga ng tulong ng provincial government sa Police Provincial Office ng Batangas. Kaya nagagawa po namin ito, sir, sa ngayon po. Talino at puso. Ayan, at iyon nga po ang naging opisyal na pahayag ni Police Colonel Giovanni Sibalo, ang ating Acting Provincial Director po ng Batangas Police Provincial Office. Samantala sa naging mensahe naman po ni Governor Vilma Santos Recto, binati ho ng gobernadora ang lahat ng kawani ng Kapitolyo sa pagsisimula ng month-long celebration ng ika-125 anniversary ng Philippine Civil Service. Binigyan din po niya ang taos-pusong pasasalamat sa
lahat ng mga empleyado ng pamahalaan na patuloy na nagbibigay ng mabilis na aksyon, mabilis na desisyon at mabilis na serbisyo para sa bayan. Wika nga po ni Govi, bilang ina ng lalawigan, isa lang po ang kaya niyang ipangako at tunay na sisiguraduhin na lahat ng benepisyo na nararapat sa mga kawani ay walang haharang at sisiguraduhin po ng ating gobernadora na ito ay matatanggap ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Ayun. And Auntie, speaking of our 125th Civil Service Celebration ng Pamahalang Palalawigan, ay talaga namang ito'y naging siksik, liglig at nag-uumapaw considering na tayo ay nasa ikalawang linggo pa lamang ng ating month-long celebration natin for this. And matatandaan na last week Monday ay sinimulan na rin natin ang barakahan ng mga kawani ng Pamahalaang Palalawigan ng Batangas. Ayan, tama ka dyan kasamang Ornald. Dahil opisyal na nga pong binuksan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at mga opisyal ng Samahan ng mga Kawani ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas o Sangkap Batangas sa publiko po at mga kawani ng Kapitolyo ang matatag na barakahan ng mga kawani ng Kapitolyo bilang isa po sa mga kick-off program ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary. Tampok po dito ang iba't ibang mga lokal na produkto mula sa mga kawani ng Kapitolyo, kabilang po ang samut-saring mga pagkain hanggang sa iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ayon po kay Sangkap Batangas President Hazel Fernandez, layunin po ng barakahan ang magkaroon ang mga kawani ng aktibidad na magbibigay sa mga ito ng plataporma para ipakita ang kanilang mga talento at mga munting pinagkakaabalahan sa larangan po ng food and beverage, baking, handicrafts, agriculture, clothing, and general merchandise. Ako po ay si Hazel Audrey L. Fernandez, kasalukuyan pong presidente ng Sangkap Batangas, isang samahan ng mga kawani ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas. At ngayon po ay aming sineselebrate ang 125 anniversary ng Civil Service. Ito po ay ito ay buwan ng mga kawani at ang pinakauna po nating selebrasyon sa buwan na to ay itong ating pagbibigay ng daan para sa ating mga kapwa kawani sa kanilang mga talento, skills, sa kanilang business interest. So, ito po ay malaking tulong para sa ating mga kawani, hindi lang para sa ngayong araw, kundi para sa kanilang kinabukasan po. Maraming salamat po and welcome po sa ating barakahan ng Batangas. Ayan, kasamang Ornald, ikaw gay nakasinsay o nakapasyal dito sa ating barakahan? Oo, actually, after pa lang ng ating flag ceremony, ay di ba, ginawa na yung ribbon cutting para dito sa barakahan. Ikaw, partner? Yes, nakapasyal tayo dyan. Yun nga lang, medyo tight ang budget natin ng mga panahon dyan dahil sala sa ating sweldohan. Pero nakabili naman tayo dyan, syempre ng pagkain. Diyan tayo bumibili ng ating pananghalian. At kasasarap naman nga ng mga pagkain. Yung embutido. Yes, ayan. Tapos meron din dyan mga damit. At ang kagandahan nito, yung iba natin mga kasamahan, yung mga tinatawag nating mga dati nilang gamit. Yan. Yung mga pre-loved. Oo, yun. Pre-loved. Ibinenta din nila dyan. At talaga namang nakakatuwa dahil sabi nga, doon sa mga ganong paraan, tayo ay nagkakaroon ng extra income, nakikilala pa yung ating negosyo. Kaya napakaganda ng ginawa ng ating mga kasamahan sa Sangkap na binigyan ng plataforma ang ating mga kasamahang kawani dito. And ang isang maganda dito, halimbawa, doon mo malalaman na, halimbawa, si Direk Gian pala ay nakakapag-bake. Correct. Bukod sa napakagaling mag-direct ng ating programa, ay ang husay pala magluto ng ganito mga putahe. Yun yung isang pamamaraan din ng Sangkap, gayon din ng Pamahalang Palalawigan para ma-showcase din, bukod sa paglilingkod, ang dami pa pong kayang i-offer sa table ng mga kasamahan nating kawani ng Pamahalang Palalawigan ng Batangas. Meron tayo dyan mga kasamahang kawani na may mga nag-i-import pala ng mga damit. Oo. Mula sa ibang bansa na ang gaganda naman talagang ditatak nga. Pero sa murang halaga.
at quality and affordable. Correct. Yan. And last week pa rin po, araw ng Lunes, malugod na tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Certificate of Appreciation mula po sa DILG Batangas dahil sa pagiging aktibong katuwang nito sa implementasyon ng Retooled Community Support Program o RCSP. Kabilang sa mga departamento ng Kapitolyo na nakatanggap ng sertipiko ay ang Office of the Provincial Governor, Provincial Health Office, Provincial Information Office, Provincial Social Welfare and Development Office, General Services Office at Office of the Provincial Agriculturist. Samantala, ginawa rin din ng DILG Batangas ang provincial level offices ng ilang mga national agencies kasama po ang Department of Public Works and Highways 2, Batangas Police Provincial Office, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, ang ating TESDA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agrarian Reform, 202nd Infantry Unified Brigade at ang 59th Infantry Battalion, Department of Information and Communications Technology at ang DILG-4A. Ang RCSP po ay ang programang naghatid ng serbisyo caravan sa mga remote barangay ng lalawigan simula po noong Hulyo 2025 hanggang sa kasalukuyan. At nakakasama nga tayo dito kapag ibinababa natin ang iba't ibang serbisyo ng national agencies, ng mga LGUs, gayon din ang pamahalang palalawigan doon po sa mga lugar na talaga ng mga mahirap puntahan para po sa iba nating mga kababayan sa lalawigan. Ayan, samantala kinahapunan nga ng araw na iyan kasamang Ornald, personal na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang pamamahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS na ginanap po sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Tinatayang nasa 306 na mga Batanggenyo ang nabigyang benepisyaryo ng nasabing pamamahagi na pinangasiwaan po ng Provincial Social Welfare and Development Office of PSWDO. Kasabay po nito, ipinagkaloob din ng pamahalang panlalawigan ang Provincial Service Incentive o PSI sa mga retiradong barangay officials at lupong tagapamayapa na naisakatuparan naman mula sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth and Sports Development Office. Layunin po ng pagbibigay ng insentibo at paggagawad ng sertipiko na kilalanin ang hindi matatawarang serbisyo na mga naturang benepisyaryo sa mga panahon po na sila ay naging katuwang sa paglilingkod ng lalawigan. Naging katuwang din po ng PSWDO at PACPISDO ang Provincial Treasurer's Office sa pamamahagi po ng nasabing mga tulong pinansyal. Ayan, at hindi lamang po yan dahil pinangunahan naman ng Department of the Interior and Local Government Batangas Provincial Office ang pagkakaroon po ng Multi-Sector Interagency o pagtatatag ng Batangas Alliance of National Government Agencies o yung ating tinatawag na BANGA. Ayan, na magsisilbi pong alliance building body o collaboration partners ng lalawigan ng Batangas at mga national na ahensya ng bansa. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan po ng pamunuan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamumuno po ni Batangas Governor Vilma Santos Recto, DILG Batangas at mga kinatawan ng iba't ibang national na ahensya sa lalawigan. Layunin po ng inisyatibo ang strategic and cost-effective approach sa pagbaba ng mga serbisyong pang-nasyonal at lokal ng mga mamamayan ng lalawigan ng Batangas. Sa ganitong pamamaraan po ay mapapalawak ang promosyon ng good governance practices sa ilalim ng Local Governance Resource Center at katuwang ang mga kasapi ng BANGA. Mapapalakas din ang mga inisyatibong data sharing, resources and technical expertise at mga best practices ng mga local government units at mga national government agencies. Sa mensahe naman po ni Governor Santos Recto, sinabi nito na ang napakahalaga ang pagkakaroon ng isang malinaw na koordinasyon at komunikasyon upang maiwasan nga po ang pagkaantala ng mga serbisyo at magkaroon ng konkretong sistema na mag-uugnay sa layunin at pamamaraan ng pagbaba ng mga importanteng programa ng pamahalang nasyonal at ng lalawigan para sa mga komunidad at mga sektor na nangangailangan sa Batangas. And Auntie, kung di ako nagkakamali, ay kahapon, araw pa rin ng Lunes, ay
formal na nga nanumpa yung mga officers ng banga sa harap mismo ni Governor Vilma Santos Recto, kalinsabay po ng ating weekly flag raising ceremony ng pamahalaang panlalawigan dito sa Dream Zone sa Kapitolyo ng Batangas. Ayan, isang ulat naman po mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang PDRRMO po ay tumugon sa kahilingan ng Bawan Colleges Incorporation sa pamamagitan po ng pagbibigay ng orientation on basic DRRM concepts noon pong ika-28 ng Agosto 2025 para po sa mga mag-aaral ng junior at senior high school. Layunin po ng aktibidad na ito na mapalawak ang kaalaman at pangunawa ng mga mag-aaral hinggil sa kahalagahan ng kahandaan at pagbawas ng panganib sa sakuna. Bukod dito, bahagi rin po ng pagsasanay na maipaliwanag ang mga pangunahing konsepto ng DRRM, maitaas ang kamalayan tungkol sa iba't ibang panganib at mga hakbang sa pag-iwas at pagtugon. At may taguyod po ang aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa pagpapaigting ng kaligtasan at katatagan ng paaralan at komunidad. Sa pamamagitan po ng orientasyong ito, higit na naihahanda ang mga kabataan bilang mahalagang katuwang sa pagtataguyod po ng isang ligtas, matatag at handang komunidad. Ang aktibidad po na ito ay kaakibat ng adhikain na hubugin ang mga Batanggenyong kabataan na may talino at puso at matatag sa harap ng anumang hamon ng sakuna. Yes, Auntie, and talagang ngayon, lalo't higit yung gilas ng mga kabataan, talagang malaking tulong ito sa pag-responde. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay doon sa Bawan Colleges, sa bayan ng Bawan. At bukod diyan ay nag-conduct rin ng training ang ating mga kasamahan mula sa PDRRMO doon naman sa bayan ng Nasugbu. Ayan. At sa patuloy po na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan, ay ito, balitang literal na lumipad ang aming team. Oo, bukod sa bayan ng Bawan at sa bayan ng Nasugbu. Dahil ipinamahagi naman po ang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS para po sa 1st District ng Batangas na ginanap sa Eskwela PIA o PIA sa bayan ng Taal. Nasa 187 po ng mga Batanggenyo ang naging benepisyaryo na naturang pamamahagi na naisakatuparan sang-ayon sa direktiba ni Governor Vilma Santos Recto at mula sa pangangasiwa naman ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kasabay po nito, ipinagkaloob din ng pamahalaang panlalawigan ang ating PSI o Provincial Service Incentive para po sa 37 retiradong barangay officials at 10 tagapamayapa na naihatid naman mula sa pangunguna ng ating PAC-PASDO. Ayan, at dito nga sa ating mga pamamahagi na ito ay syempre lagi nating katuwang ang PSWD, PAC-PASDO, gayon din ang ating PTO at syempre ang ating matatatag na mga kababayan at kapatid mula po sa pamahalaang bayan ng Taal sa pamamahagi ng mga naturang tulong pinansyal na ito. At dito nga po sa pamamahaging ito, ang wika nga po ng ating gobernadora. Nanay, tatay, ito binibigay sa inyo. Hindi nyo kailangan itanaw ng utang na loob. Kasi ito binibigay namin sa inyo, pera nyo yan. Yan ho ay buwis ng tao. Buwis na binabayaran ninyo. Nilalagay lang namin sa programa, pinabalik namin sa pangangailangan ninyo. Maliwanag po! Pinagkatiwalaan niyo po ako, ibinabalik mo lamang at iwanan yan sa pamamagitan ng serbisyong kaya ko ibigay sa inyo. Talino at puso. Ayan, napakaganda nga na naging mensahe ng ating mahal na ina ng lalawigan na ang ating mga ipinamimigay na tulong pinansyal o suporta sa ating mga kababayan ay galing din naman sa kanila sa pamamagitan nga ng ating mga buwis. At yun, lagit-lagi ang bilin nga ng ating Governor Vilma Santos Recto, nadidiyan na ay atin ang ibigay sa ating mga kababayan, atin ang ipangtugon sa kanilang mga pangangailangan. Laging sinasabi ng ating gobernadora, ay bakit ga hindi pa ibigay na? Oo. Agad-agad. Yan.
Ayan. At speaking of pagpasyal ng ating pamahalang palalawigan upang ibaba ang mga serbisyo ng Kapitolyo direkta sa mga tao sa bayan ng Bawan, sa bayan ng Nasugbu at sa bayan ng Taal. Tingnan natin kung sa mga susunod na araw at ngayong araw sa pagpasyal ng ating Team Kapitolyo ay ano bang magiging lagay ng panahon? Tayo ba'y uulanin sa ating pagpunta sa kanila? Alamin po natin ang ating ulat panahon mula po sa ating mga kasamahan from the tanggapan po ng PDRRMO. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. Base sa ating latest satellite images, makikita natin ang pag-iral ng easterlies o yung hangin na nagmumula sa dagat Pasipiko na siyang magdadala ng mga maulap na kalangitan na may pag-ulan lalong-lalo sa may bahagi ng Southern Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province at maging dito sa may area ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo na walang gaanong kaulapan sa may area ng Mindanao at ganun din sa Luzon kaya asahan natin na generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito na may isolated rain shower at thunderstorm bandang hapon at gabi. At sa ngayon sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay wala na tayong mamomonitor na low pressure area na maaaring maging bagyo at posible po hanggang sa weekend ay maliit ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng ating PAR. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng kalat-kalat na may hinang pag-ulan. Sa hilaga at kanlurang parte ng Batangas ay may 5% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangan ay may 15% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ng Batangas ay may 10% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 6:02 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan para sa isang matatag at ligtas na Batangas. Ako po ang inyong lingkod na si Russell mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Talino at puso. Ayan, maraming salamat Atty. Russell. Oo. Ang Sir Russell, ayan si Sir Russell, ayan. Oo, na-miss natin si Sir Russell. And good morning po and maraming salamat. Nakaka-refresh sa ating mga tagapakinig at mga kababayan na, alam niyo yun, variety of voices yung naghahatid ng mga ulat at mahahalagang impormasyon mula sa tanggapan ng PDRRMO. Ayan, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa PDRMO. Basta ang mahalaga lang kasamang Ornad, lagit-lagi tayo magdala ng payong. Yan. Umulan man o umaraw. Yan, ang ating kasangga, payong. At tayo nga po ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. And of course, Auntie, baka may nalilimutan pa tayong batiin. Oo, yan. Nakita natin, nakatutok din ang aking mga kamag-anak dyan sa Canada. Talaga natuwa ako. Ang aking ninang Cloty Balitaan. Yan, si Jaina Jade Aguilera Balitaan. Yan, sa aking mga pinsan dyan sa Canada. Yan, ingat-ingat kayo lagi dyan. Yan. At syempre, speaking of Canada, pero hindi tayo babatiin sa Singapore naman. Ang aking kapatid, Ate Janina Tabares Navidad. And of course, Kuya Carlo Navidad. Magandang umaga po at ingat-ingat palagi. Ayan. Pahabol na pagbate sa aking pinsan dyan kay Paulo Makuha. Happy birthday yan. Nasa Canada. Yan. Enjoy kayo diyan and sana see you soon. Yan. For sure. Yan. Mag-uuwian na naman ang mga yan. Yan.
At syempre, pinasasalamatan rin po natin ang lahat ng ating technical crews na nakasama po natin ngayong araw, of course, together with Direk Gian S. Camillas, Gerard Sison, Miss Avon Lucagimbal, Kuya Julius de la Cruz, Kuya Harold de Guzman, and Kuya Jeffrey Evangelista. Maraming salamat po. And of course, parang nakita ko ba kanina si Tito Roger? Ayan, oo. Maraming salamat din kay Tito Roger. Ayan, good morning po. Ay, oo, yan. Siyempre, at si Jundel, nasa na si Sir Jundel? Ang alam ko nasa baba, nasa info. Naka-duty. Na-miss natin siya dito sa radyo. Ayan. Nakalimutan kong batiin, siyempre, ang aking kabiyak, David Oo naman. Halili. Ingat ikaw. Ayan. Ate, wala na ba? Wala nang pahabol. Yan. At yan na nga po ang isang oras na naman ang pagbiyahe natin ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala po ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian, matatag tayo, Batanggenyo. Muli ang inyo pong lingkod, Cheryl May Halili. At tulad nga po ng One Batangas, muli atin pong pagsama-samahan ng isang pamahalang matatag sa paninindigan. May malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ako naman po si Ornald Tabares Jr. At syempre, ito pa rin ang tambalang Ornald at Auntie May na muli nyo mapapakinggan bukas, araw ng Miyerkules. Kaya naman marami pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Puso, patak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay natin sa puso. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong